5 years na nangyari itong kinuwento mo sa amin kanina. Bakit parang hindi ka pa rin makamove on? Anyari? Hindi naman siguro, Kuya Boy. Siguro fan lang tayo ng mga greatest love na mga quote, kaya ganun siguro. So sa tingin mo, Princess, itong si, ano nga pangalan nitong ano mo? Prince. Si Prince. Prince and Princess. Sa tingin mo, siya yung totga mo? Tanggap mo ba na totga mo siya? Siguro, Kuya Paul. Or minsan din naman kasi merong kailangan yung daanan yung isang obstacle na yon para kasi kung meant to be kayo, magkikita naman kayo. Andun pa rin yung hope ko na someday magkikita kami. Pero teka, kung magkikita man kayo, pagkikita lang ba? Kumusta? Ganyan. Pero kasi mind you, 2 beses mo siyang nahuli na niloloko ka. Yes. Yun lang yung pinakasad. Tapos, itatanong ko rin sa'yo, kasi dito sa sulat mo, sabi mo, fan ka ng, kindly enlighten me. Ano yung angel numbers? Ano yun? Kung masa-search mo kasi yan, Kuya Poy, sa Google, and makikita mo 111 is an angel number. Yung number na yun is, I'm not sure lang din, pero parang ano yan yung kinakausap ka ng angel mo. Okay. True number. Yun. At ano yung sinagot ba sa'yo nung, yung angel numbers na tinawagan mo? Hindi naman sasagot ko. Pero that time kasi, sabi ko, sana, kasi nga, parang nagugulan ako nung time na nakipag-iwalay din naman ako sa kanya. Kasi syempre, mahal mo. Ang hirap i-let go kung mahal mo pa. Okay. So sabi ko, kung talagang hindi kanya yung baby, kasi inaamin naman niya, napag-abutan lang din siya. So sinabi niya na hindi naman kanya yung baby. Sabi ko, kung hindi talaga kanya, sana makita ko ng number. And then that night na yun, nakita ko dun sa isang plate number ng isang tricycle, dyan sa May Manila, nakita ko 111, which is yung hiningi kong sign. Okay. So, sign to let go. Hindi pa naman. Sign na mahalin ko pa rin. Pero, kaya ko kasi siya ni-let go is parang bigyan din siya ng space para makapag-isip sa mga nagawa niya. Alam mo, Princess, Princess, I have nothing against doon sa mga sign na hinihingi mo. Ako man ay humihingi rin ng mga sign. Pero, iba yung mga hihingi lang ng sign sa ganitong, halimbawa, dyan lang sa relationship na meron kayo. Pero iba rin yung ibinasi mo na sa mga senyales na nakikita mo sa paligid, yung mga decision mo sa buhay, o yung tinatawag na fatalist. Fatalistic ka na masyado. Kumbaga, pinagpapaubaya mo na lang sa yung effort mo, hindi mo maituloy dahil may nakita kang sign, ay parang pangit na maituloy sa ganyan. Delikado rin yung mga ganun kasi pwede niyang mahinder, pwede niyang mapigilan naman yung growth mo at yung decision making mo kung masasanay ka na dun mo inaasa, 'di ba, sa mga ganyan. Yung lahat, 'di ba, yung mga susunod. Pero alam mo, kapag talaga medyo nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay, ano naman guilty ang marami diyan na humihingi ng sign. Lahat nabibigyan ng ibig sabihin, kita mo, plate number. May sinabi kang plate number, susunod dyan, baka pati yung natuluan ka ng tubig ulan galing sa alulod ng kapitbahay. Baka mabigyan mo pa ng ibig sabihin yun. Tapos sabi mo, teka, hindi naman umuulan. Kinakalabit yata ako. Di ba, may mga ganun. Ako rin, nakikita ko sa mga plate number minsan. O naaaliw ako pagka nakakita ko na yung plate number, dad. Ganyan. Tapos, do I have to call my dad kapag ka DAD yung plate number? Oo, yung mga ganyan. O kaya naman, NAK, di ba? NAK, mababasa. Tawagan ko kaya anak ko, kumustahin ko. Kung ibabase ko na lang lahat dyan, medyo, syempre, hindi ka rin makakapag-isip ng maganda. Oo, o ng tama rin. Pero ito na nga. Kaya ko tinatanong kanina, ano ba ang gusto mo mangyari? Sabi mo nga, kakilala mo yung mga kamag-anak niya. Nakukumusta mo. Bakit hindi mo na lang kumustahin? Ano ba number nitong si Prince? Baka pwede ko po makuha. Kumustahin ko lang siya. Actually, kinakamusta rin naman niya ako, Kuya Po. Yun nga lang, hindi directly niya ako kinakamusta. Padaan pa niya sa kapatid niya na sinasabi niya na kamusta ako. So ngayon, ano na yung sitwasyon nitong si Prince na alam mo?
ang alam ko ngayon is may kasama siyang girl. Yun yung naging reason ng hiwalayan namin. Ito yung kasama nabuntis? Niya yung girl. Ito yung nabuntis niya, yung pangalawa? Yeah. Yun nabuntis niya. So, inaamin niya na rin na nabuntis niya nga yung pangalawa. Tama? Parang ganun, Kuya Poy. Kasi sinamahan niya. Teka, bakit parang ganun? O hindi ba yun na yun? Kasi nung kayo, itinatanggi niya na nabuntis niya. Tapos ngayon, 5 years after, so ilang taon na rin yung bata, 5 years old na rin, the mere fact na nandun siya, di ba, kailangan pa ba niya sabihin sa'yo na, oo, ako nga yung nakabuntis? Sabagay. O nag-e-expect ka ba ng iba pang sagot? Explanation. Nag-e-expect ka pa ng explanation mula sa kanya. At ganito, ano naman din ang gagawin mo, Princess, kung sakaling, hindi ko anak, pero kasama ko na itong nabuntis ko. Anong gagawin natin? Ano sa tingin mo? Medyo mahirap Medyo mahirap na question, Kuya Poy. Pero sige, subukan mong sagutin. Ano yung nilalaman ng puso mo? Sabi nga ng sex bomb, kung ano nasa puso mo, sundin mo. Game. Hindi, Kuya Poy, kasi depende naman sa explanation pa rin niya. And syempre, hindi mo masasabi. Iba kasi pag nakikita mo siya in person versus dun sa nagsasalita lang siya through phone, mga gano'n. Ikaw talaga. Kapag nakita mo siya, doon mo mapapatunayan, Kuya Poy. Alam mo, Princess, ikaw gusto mo siyang makita. Miss na miss mo siya. Hindi ako judgmental na tao, ha? Pero ikaw yung pinapaliwanagan mo na ito kasi, ganito kasi. Pero gusto mo may iba kang explanation. Di ba, Princess? Gusto mo, hindi pa yan yung Kuya Poy, meron pang pag-asa. Alam mo, maganda sa tao na hindi nawawalan ng pag-asa. Doon sa mga, doon sa mga instances o sa mga pagkakataon na na wala tayong maaapakang ibang tao. Ha? Nagigets mo, Princess? Kasi sa ngayon, kung ipipilit mong pumasok na naman sa buhay nitong si Prince, gulo yan. Ikaw naman yung magiging dahilan ng panloloko niya. Kung may I offer myself to you, ang magiging eksena mo. Ikaw, kaya mo bang, alam mo, feeling ko lang ewan ko, correct me if I'm wrong, feeling ko nahihiya ka, natatakot kang kumustahin siya, dahil kapag kinumusta mo siya, baka ma-fall ka na naman ng matindi at magpakaluka-luka ka na naman. Tama? Yung mga tawa, ganyan eh. Tama? Siguro, Kuya Poy, ganun nga. Maloloka ka na. Ano bang meron itong si Prince na parang ang hirap i-let go? Hindi, sobrang kasing sweet naman siya talaga. Pinaglalaban niya ako. Every time na kailangan ko ng kausap, kasama sa mall. So, halos buong yung time niya, nabigay niya. And umabot pa sa point na nasisante siya kasi naggala kami. Nag-ano? And gumala kami sa mall. Nahuli siya ng manager niya. Sinabi niya may sakit siya. And then, nung paggala namin, coincidence nandun yung manager niya. So, yun, the following day, may memo siya. Na memo. O, yan. Yeah. Kumbaga, ang sweet sa'yo nung dating na yun. Pero tapos na yun eh. Ginawa niyo yun nung kayo. Diba? Sa ngayon ba, ina-expect mo pa rin at namimiss yung mga bagay na yun? Of course. Siguro hindi mo naman agad makakalimutan, Kuya Poy, yung pati na ginawa niya. Oo, kaya nga. Wala bang iba kang, sabi mo, sinubukan mo naman makakilala ng iba. Pero, lagi mo bang ikinukumpara? Do you have to do that? Na ikukumpara mo si Prince doon sa iba mong mga nakikilala? Siyempre, iba rin yung diskarte nila. Parang may hinahanap-hanap ka talaga na wala ko po eh. Alam mo yun. Ayan, sabi mo may mga hinahanap-hanap ka. Ano yun? Pinaglalaba ka niya? Nakakausap? Kumuha ka ng Yes. Di ba may trabaho ka? Kuha ka ng kasambahay. Pwede kang ipaglaba. Ipagluluto ka pa nga eh. Ipagluluto ka. Kakausapin ka kapag syempre, nasa spinner na yung nandun na. Yung nilalaban niya, pagka nagluluto, ate, ano bang, yun, ganun. Sa mall, pwede mo ring isama. Diba? Kumuha ka. Pero syempre, Kuya Poy, iba naman yung may, iba. Alam mo yun, magkaiba naman. May feeling. Sa lahat ng bagay, iba pag may feeling. Iba kapag ka may kilig. Ang sarap eh.
Ang sarap kapag ka ma-inspire. Pero ikaw, ano talaga yung plano mo na sa ngayon, Princess? Kasi alam mo na mali. Ngayon kasi nakapokus ako sa work ko, and then pinipilit ko talagang i-let ko, kalimutan lahat. Pero hindi, minsan may mga times talaga maalala mo. Lalo yung place, pag napunta mo yung place, kung saan kayo nagpunta, gano'n. Yeah. May makikita ka na medyo kamukha niya, yung name, something na related sa kanya, makaalala mo, Kuya Boy. Sino bang kahawig niya, Princess? Sa mga artista? Siyempre si John Lloyd. John Lloyd. John Lloyd, yung kahawig ko rin. Mas gwapo ka naman doon, Kuya Boy. Pagka ganyan pinapalakpakan niya. Kapag ka ganyan ng mga 2020 ang vision mo. Oo, malinaw. Okay, mas sige. Mas gwapo ka, Kuya Boy. I love you, Princess. Ayan, I love you, Kuya Boy. Princess, ikaw talaga yung pinakagwapo. Ay, wag na. OA na yan,